patapos na ang taong 2025. Papasok tayo sa 2026. At ngayon, bago nagtapos itong taong ito, nagtapos ang taong ito, sinampahan ng reklamo na plunder, malversation, graft, betrayal of public trust si Sara Duterte at ang 15 iba pang tao niya. Sinampahan sa ombudsman. Ngayon, kung titingnan natin, medyo matindi ito mga kabunyog. Pag tiningnan mo yung 2026, ang daming mangyayari kay Sara. Ito ang mga mangyayari kay Sara sa 2026. Kaya ngayon, kitang-kita, natataranta na eh. Ang sabi niya, ang reaksyon ni Sara doon sa isinampang kaso sa kanya, sa ombudsman, ang sabi niya, fishing expedition daw yon. Naghahanap lang daw ng ebidensya laban sa kanya. Wala naman daw mga ebidensya sa kanya, kaya yun ay fishing expedition. Unang-una, kung nakita naman natin yung picture ng mga kung gaano karaming dokumento yun, gaano kakapal na mga papel yung nandun. Lahat yun, ebidensya eh. Tingnan nyo yung kapal ng ebidensya na yun. Paano naman sinasabi ni Sarang maghahanap pa lang ng ebidensya? Ang dami ng ebidensya kasi yung kamera nagkaroon ng pagdinig. Nagkaroon ng investigation sa kanya, sa confidential funds. Grabe na ang ebidensyang nakuha doon. Kung ready na ang ebidensya dahil para nga sa impeachment, kaya lang hindi nga minaniubra nga ni Chis Escudero tapos kinalaunan yung Korte Suprema pa, pinatay na yung impeachment. Pero kung natuloy yun, handang-handa na ang mga ebidensya doon, ang mga testigo doon. Tapos ngayon, sasabihin ni Sara, fishing expedition itong pagsampa ng kaso. Hindi ito fishing expedition. Tambak na nga eh. At saka, ito ang mangyayari, mga kabunyog, mga kababayan. Bubuksan yung mga ebidensya na hindi mabuksan noon, katulad ng joint accounts nila ni Digong, ngayon mabubuksan na yan. Kasi noon ayaw buksan yan ni Martires ni Ombudsman Martires noon. Kasi syempre maka-Duterte. Ngayon si Boying Rimulya na ang ombudsman. So bubuksan na yan. At pag binuksan yan, makikita talaga kung gaano kagarapal ang ginawa nila Duterte, ng mag-ama. Kaya yan, masikit, na yan, naiisip na yan ni Sara. Kikita niya na yan, huhubaran siya sa publiko. Huhubaran siya sa publiko. Kapag binuksan yung mga bank accounts na yan, ang nakita ang mga transactions at laman niyan. Ang isa pa, na masakit sa ulo, natataranta niyan si Sara. Hindi siya makakasuhan sa Sandigan Bayan. Hindi siya pwedeng tanggalin sa pwesto kasi impeachable official siya. Ang pwede lang sa kanya, imbestigahan. At ilabas yung mga ebidensya laban sa kanya. Yun ang pwedeng mangyari sa kanya. Pero yung kanyang mga tauhan, 15 yun eh. Yung kanyang chief of staff na si Atty. Zuleika Lopez, yung mag-asawang Paharda, yung Gina Acosta, yun. Yung dalawang military officers na commander ng kanyang Vice Presidential Security Group, sila Colonel Achica at Colonel Nolasco. Lahat yun magkakakaso eh. Hindi naman yun mga impeachable officials. Kaya yung sinampang kaso sa kanila sa ombudsman, si Sara pwede pang hindi makasuhan. Kasi hindi siya saklaw ng jurisdiction ng ombudsman. Pwede lang investigasyon. Pero yung mga sinabi ko, yung mga officials niya, yun, makakasuhan yun sa Sandigan Bayan. At pag nakasuhan sa Sandigan Bayan, mai-issuehan yun ng arrest warrant at makukulong. Kaya, kumbaga ang atensyon ni Sara, yung kanyang mga tauhan sa OBP at saka sa DepEd, makukulong. At ang isa pa, yung kanyang ama, si Digong, sa January, confirmation of charges hearing na yan. Magsisimula na ang trial niyan. Kasi denied na yung interim release, yung issue ng jurisdiction, wala rin yan. Kaya ngayon, maano siya. Kumbaga nakikita natin kung gaano kataranta si Sara sa mga mangyayari na yan, bubuksan ang kanyang mga bank accounts, yung mga tao niya sa DepEd at sa OBP ay makakasuhan, makukulong. Itong si Digong ay magko-confirmation of charges na at sisimula na ang trial. Yan. Pagkatapos niyan, pagpasok ng
ano, pagpasok ng February, impeachment niya na. Kita nyo? Kaya kumbaga itong December, January, February, impeachment niya na yan ni Sara. At sa panahon ding ito, hindi natin alam kung ditong December or January ay lumabas ang arrest warrant ni Bato. At pwedeng kasunod na yan kay Bongo. Ay, ano na yan mga kabunyog? Talagang tad-tad ang problema ni Sara. Alam niya yan, natataranta na ngayon yan. Hindi naman mga simple yung mga sinabi ko na yan ang mga mangyayari. Yan ang mga mangyayari kay Sara sa 2026. Kaya madugo sa kanya ang 2026. Madugo. Ano yan? Grabing problema. Actually, ngayon makikita mo natataranta na eh. Sabi niya, naghahanda na raw ang kanyang mga abogado tungkol dito sa ikinaso sa ombudsman. Oo, kailangan niya talagang seryosohin yun. At dahil ang mga kakampi nilang senador ay makukulong tulad ni Bato, ni Bongo, at posibleng itong sila Joel Villanueva, Jingo Estrada, Chis Escudero makukulong din, mababawasan sila ng mababawasan ng kaalyado sa Senado. O pag nabawasan sila ng kaalyado sa Senado, baka makonvict siya sa impeachment. Posible siyang makonvict sa impeachment. Kasi na lang, iilan na lang ang senador na kakampi nila. Si Marcoleta na lang, si Ruben Padilla, si Amy Marcos at saka sino pa ba? Padilla, Marcoleta, Amy Marcos, yan na lang, si Cayetano Alan Peter, yan na lang natitiri dyan sa nila. O, madali nang maisulong ang impeachment at posibleng convict si Sara niyan. Pag na-convict si Sara niyan, tanggal siya. O, kasi pag natanggal siya, pwede na siyang kasuhan yung ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Ayun, criminal case na yun. Pwede na siya dong makulong. Kaya ang mangyayari, mauunang makulong yung mga tao niya na kasama niya sa OBP at DepEd. Sa bandang huli, pag natanggal siya sa impeachment, removal from office, tapos pag natanggal siya, wala na siya. Hindi na siya impeachable official, pwede na siyang kasuhan. At pag nakasuhan siya, susunod siya doon sa mga kasamahan niya sa OBP at DepEd na mauunang makulong sa kanya. Ano ito, mga kabunyog? Medyo mabigat ang 2026 kay Sara Duterte. Kaya ang gagawin ng mga Duterte dyan, unang kampo nila, mag-iisip sila na niyan. Sino ang posible nilang ipanlaban? Si Bongo ang sinasabi lang. May problema rin si Bongo. May problema rin si Bongo. Pwede rin lumabas na ang arrest warrant niya. Sino nang ipanlalaban nila? Ruben Padilla. Ruben Padilla na wala kang nagawa. Yan mga kabunyog. Ito yung mga scenarios. Ito yung mga mangyayari ngayong pasok na 2026. Kaya makikita mo, alam nila yan, natataranta na sila dyan. Natataranta na yan. Kung sana si Duterte nabigyan ng interim release, nakabalik ng Davao, ayun, lalakas. Lalakas ang loob nila dyan. Pero ngayon, hindi. Hindi nila to inaasahan, nakakasuhan si Sara ng plunder at yung mga kasamahan niya. Akala nila nakaligtas na sila eh. At akala nila busy ang lahat ngayon tungkol sa flood control. Hindi. Ang bayan ay hindi nakakalimot sa confidential funds at iba pang mga ginawa ni Sara. Yan ang matibay. Yan ang malinaw dyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.